Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Yan eh. Di ba? Ang sitwasyon hindi po ganyan. In fact, AFP din po ang nagsasabi na wala na pong aktibong guerrilla front. Nagtatagumpay na po yung NTF-ELCAC. Matagumpay na po. In fact, pati po yung mga kasama sa peace panel. Si Anyo. Ano po sinasabi ni Anyo? General Anyo. Magtutuloy-tuloy yung peace talk ay yung NTF-ELCAC dahil ang antindi ng ginagawa nito. Matagumpay niyang ginagawa. Hindi lang nila makontra kasi siyempre good soldier sila eh. Susunod sila sa gusto eh. O, ano pa yung tila nabubwisit na sinasabi ni General Galvez dun sa mga panawagan nitong mga to. Nagsisimula pa lang. Huwag kayong magbigay ng kondisyon. Kasi binibigay kagad nilang kondisyon. Tanggalin ng buwagin ng NTF-ELCAC. Tanggalin yung terrorist tag sa mga NPA, sa CPP-NPA. Tanggalin sila bilang terorista, yung tag sa kanila. Ipawalang bisa yung batas. Batas ipawalang bisa yung batas ng anti-terror law. Yung kagad yung kondisyon. Natural, hindi po magpo-prosper yung peace talk na yan. Pero, dahil nakapagpalakas sila, tignan nyo po, sinabi po ngayon lang po, si Senator Amy sa isang ambush interview. Ano po sabi ni Senator Amy? Ako litong-lito na rin. Litong-lito na po si Senator Amy. Nag-uusap kayo ng peace talk pero si Halandoni ay nagsasabi na tuloy yung pakikibakan nila para maagaw yung kapangyarihan. Si Halandoni po, yan po yung kabats, vice chairman ng hindi ko alam kung siya yung pinakamataas sa NDF eh. Buhay pa po siya. Ibig sabihin, ngayon pa lang, hindi pa nag-start. Sinasabi nila na itutuloy nila na agawin ng kapangyarihan. Ayon po yan kay Senator Amy. Senator Amy, kung ikaw, senador, kapatid mo, presidente, nalilito ka kung bakit may usapin ng peace talk. Lalo na po kami. Lalo na po kami. No? Hindi po namin masikmura. Kaya full support po kami kay VP Sara Duterte. Tapos babanatan nyo na pinagre-resign ng kung sino-sino sa DepEd. Ang nakakalimutan po nitong nagpaparesign si De Lima, si Barry Gutierrez. Alam niyo po ang interest po nila, pare-pareho po politika eh. Bakit po nila pinagre-resign si Sara Duterte in the premise na bagsak tayo sa PISA, mababa tayo sa PISA? Bakit? Totoo po na hindi tayo mababa sa PISA nung panahon ni Pinoy. Alam niyo po kung bakit? Hindi naman tayo nagtitest eh. Kumbaga sa kanila, alam niyo yung ginawa nung panahon ni Duterte, in fairness po kay Briones, nag-test po tayo sa PISA para po malaman natin saan tayo, na-realize natin, nakulelat yung mga estudyante natin. Kaya magmula dyan, gagawa kayo na hakbang. Sila Pinoy, nung panahon po ni Pinoy, wala po silang balak na alamin kung gaano tayo nagfe-fair sa iba. Ang importante sa kanila yung tokis nila eh. No? Tokis po nila. Samantalang ang mas importante po na lutasin kung anumang problemang meron. Si Inday BP Sara po, no? Si Inday BP Sara po, very willing po siyang ma-expose kung anong problema para malutas. Yun po yung pagkakaiba eh. No? Yung isang peking naglilingkod, panay takip-takip-takip lang po yan.
Pero yung mga Duterte po, willing silang, eto problema, droga, lutasin natin yan. Mag-conduct tayo ng war on drugs kahit sino magalit. Okay. Isa pa po. Actually, alam naman natin magtatagumpay na dahil sa NTF-L Cup. Kaya lang po, grabe. Alam din nating lahat na yung NTF-L Cup, yan po ay programa ng mga Duterte. Pag nagtagumpay po para sa NTF-L Cup, di ang credit po niyan sa mga Duterte. Yun po ang ayaw naman ng kabila. Yun po ang ayaw naman nitong mga ka-unit team. Isa na lang po dyan sa unit team, no? Stress ko lang po maigi, no? Yun po yung tinalakay ko kanina pero mukhang wala po nakarealize. Stress ko lang po maigi na yung pong unit team. Sabihin kasi ang dami pong nagsasabi ngayon, bakit pa kay Alamera ka Sara Duterte? Suportahan mo lang yung pangulo kasi vice president ka. Iba po yung pagka-vice president niya. Si Sara Duterte po, niligawan po yan para mag-vice president. Ang unit team po, imposible pong wala silang pinagkasunduan. No? Sinabi, mag-vice president ka na. O sige, payag ako agad. Meron ata yung pagkakalam ko, sinabi ata ni Amy Marcos yun mga kaibigan, may kasunduan ata sila. Yun ang pagkakalam ko mga kaibigan. Parang may nasabi atang gano'n mga kaibigan about sa kasunduan. Basta hanggang vice president lang ako, wala tayong pag-uusapan ha. Pag vice president na ako, very willing ako ipakulong yung tatay ko. Meron po bang gano'n? Pag vice president na ako, very willing ako makipag-pistok sa mga NPA. Meron po kayang gano'n? Hindi po. Ang kasunduan po nila, itutuloy nila yung proyekto ni Pangulong Duterte. Kaya po pumayag yan si Sara Duterte. Imposible naman na gusto nyo ibalik yung ICC para makulong yung tatay ko. Payag ako makipag-unit team dahil yan yung purpose natin. 1 taon, 2 taon natin sasabing hindi natin papapasukin yung ICC. Biglang sasabihin na natin na pag-aaralan na natin tapos papapasukin. Okay. Mga kapatid, nahaharap po tayo ngayon sa sitwasyon na ito nga, ginigipit lahat ng mga kakampi, lahat ng mga tungkol sa Duterte. Matatag lang po yung mga Duterte. No, sa totoo lang. Hindi po nila mabinay-binay. Pero grabe na po. Wala pong humpay. Nung nagsimula po sila sa CIF, hanggang ngayon po, wala pong humpay yung paninira. Tapos, ang malupit pa niyan, ito na po ang pinakagrabe sa lahat. O, katulad nito, anak ng pating naman. Ito po ang sabi, how in the hell do the DDS shits make Sara win a presidency in 2028 if they are attacking everyone? Can someone please advise these clowns that politics is addition? Alam po ninyo, ako po, naniniwala po ako diyang politics is addition. Ang sabi niya, ang point niya, paano mananalo si Sara Duterte sa 2028? Inaatake ng mga DDS shits ang tawag. Inaatake nila lahat. Di ba nila alam na politics is addition? Alam ko po, dapat ang kino-question mo niyan, yung ka-unit team. Di ba? Kung politics is addition, no? Kung politics is addition, bakit nyo binabanatan yung ka-unit team nyo? Okay. Isa pa, anak ng pating. O yan, another. No, walang pangalan. O, baka naman isang tao, 100 yung kanyang ganyan para mukhang maraming ayaw kay Sara Duterte, di ba? Baka naman isang tao lang si anak ng pating, si anak ng kulugo, si siopaw mo, tak-tak-tak-takin mo, naknakin mo, sipsipin mo, naknak ko. Baka lahat ng yan ay isang tao lang. Pare-pareho pong atake kay Sara Duterte. Di po ba? Walang pangalan, walang apelyido, anak ng pating, anak ng kulugo, sipsipin mo, rakbo ko, utang ina nyo. Diba? Wala kaming katuturan. Nagnanaknak na kami. Kapare-pareho lang sila. Iisang tao lang. Okay. Paano nyo naisip? Na-atake lang ng atake. Buhay pa kami lahat. Kung balik ta rin yung ginagawa nyo. Si Sara Duterte po ang inaatake ng lahat.
Inaatake ng mga kakamping, inaatake ng mga dilawan, inaatake ng mga tambi vloggers, inaatake ng mga tambaluslo, inaatake ng mga loyalist vloggers, inaatake ng kung sino-sino. Pumapalag lang kami sa inyong lahat eh. Kami po, kaya namin pinaglalaban na hindi kami vlogger. Kasi isang pangalan, isang tao. Eh kayo po, binabaliktad pa si Sara Duterte, yung mga supporter ni Sara Duterte. Paano daw mananalo si Sara? Inaatake lahat. Hindi po ba baliktad? Inaatake yung lahat si Sara, pinagtatanggol lang namin. At tapusin po natin to sa pamamagitan po ng sinabi ni Senator Bato. SMNI ang station na lumalaban sa CPP, NPA, MDF. Yan ang dapat suportahan natin. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.